At ano naman tong isinisisi naman lahat ng baha sa Maynila doon sa Dolomite Beach, di ba? Alam nyo, for the longest time, siguro 2 dekada bago naging presidente si Pangulong Rodrigo Duterte, marami ng baha sa Maynila. And yung tinatawag na Dolomite Beach, yun yung parte ng Rojas Boulevard na puro basura. Talagang sumuko na lahat doon kasi lahat ng basura sa dagat doon pumupunta. So talagang tambak ng basura yon, basura, beach ng basura talaga yon, walang katapusan. Lahat ng dumi ng dagat doon pumupunta. And naisip ng Duterte administration, napakapangit naman, di ba? Talaga namang ang Maynila, ang kapitolyo ng buong Republika ng Pilipinas. Tapos pag pumunta ka sa Maynila, yung mismong espasyo para matanaw mo yung Manila Bay, di ba? Pinagmamalaki natin na maganda daw yung sunset sa Manila Bay. Pag titingnan mo yung sunset, pupunta ka doon sa tabing dagat, syempre, makita mo isang bundok, isang beach ng puro basura, di ba? So ang pangit, di ba? Ang ginawa ng Duterte administration sa tulong ng taong bayan, nag-volunteer lang. 2 to 3 days lang, di ba? Natanggal lahat ng basura. Isipin mo, 2 to 3 decades na pinabayaan na puno ng basura in 2 to 3 days dahil lang sa political will, gusto ng Pangulong Duterte, gusto ng DNR, nalinis yung kahabaan na yun ng Manila Bay. At syempre, pinaltan ito ng mas magandang itsura. Hindi yung itsura na imbornal, di ba? Manila Bay di ba? Pinagmamalaki natin So, nakakita sila nung Dolomite. Yung Dolomite, yung parang white sand na galing sa bundok, gano'n, minimina. So, yun ang nilagay doon. And, napatunayan naman natin na kahit na ang huling beses na nilagay yun ay 2022 pa, 3 taon na, okay pa naman. Pinupuntahan pa rin ng ating mga kababayang Pilipino yung Dolomite Beach. Ibig sabihin, hindi naman pala katulad mo sinasabi dati na pag nilagay mo, after 1 month, kakainin na ng dagat uli yung Dolomite. Hindi lang 1 month hindi lang naka 1 year, naka 3 years na. Hanggang ngayon, nagiging magandang pasyalan pa rin ng ating mga kababayang Pilipino. Dahil kung gusto mo tingnan yung ganda ng sunset ng Maynila, di ba? Tinatawag natin ng perlas ng silanganan kapag pumunta ka sa east, dito sa east side ng mundo, nandyan yung Pilipinas, nandyan yung Manila Bay, nandyan yung sunset ng Maynila, at nandyan yung ginawa nating beach para maganda ang itsura, di ba? So 3 taon na, maganda pa rin. Ngayon, gagawa ng issue. Kaya daw bumaba sa Maynila, gawa nun. Napaka-imposible naman nun, di ba? Kasi pinagmamalaki ng Pangulong Bongbong Marcos last year na mayroong 5,500 anti-flood control system project na ginawa ang kanyang administrasyon. Isipin mo, 5,500 na proyekto, di ba? Bilyon-bilyon ang halaga. So, tayo ay naniniwala na kung bumabaha pa rin sa Maynila, hindi ito dahil doon sa Dolomite Beach na yon. Ito ay dahil baka may palpak doon sa mga pinagawang anti-flood control project, di ba? Kasi yung labasan ng dagat, ng tubig, marami pa namang labasan doon. May mga ilog pa rin naman talaga na palabas ng Manila Bay, di ba? So, yung flood control project na sinabi ng Pangulong Marcos last year, 5,500, napakarami nun para sa buong Maynila, Kamaynilaan at buong bansa, di ba? So, sa tingin natin, hindi logical, hindi reasonable na isisi ito sa Dolomite project yon. Plus, nagsalita na yung DNR, sabi, wag po tayo basta-basta magsasabi ng mga ganyan. Dapat science-based lang po ang ating sinasabi. Saan ba dumadaan ng tubig at nagkakaroon ba ng climate change, kung saan dumadami ang bagyo sa isang taon, at yung mga kabundukan natin ginagawa ng subdivision, di ba? Ito namang Marikina River, di ba? Kahit na malayo sa Manila Bay, bumabaha pa rin, umaapaw pa rin, di ba? O yung mga ganyan sa ibang parte ng Maynila, wala namang kaugnayan sa Dolomite Beach yan. Ibig sabihin, palpak lang talaga yung mga anti-flood control system na ginagawa sa iba't ibang parte. Alam nyo, masabi ko dyan, wala kasing national plan patungkol sa flood control. Hinahayaan natin na ang gumagawa ng flood control, ang nagsasuggest, puro politiko. Si Mayor may sariling flood control, gumagawa ng mga gutter, di ba? Drainage system. Si Congressman gumagawa rin ng mga pagsisemento sa tabing ilog. Tapos, syempre ang sisimentohan lang ni Congressman at ni Mayor yung parte nila, yung bayan nila, yung distrito nila. Paano kung walang ganong flood control project, yung kabilang mayor
at yung kabilang congressman. Yung dinadaanan ng tubig, iisang ilog lang, di ba? So kung hindi konektado yung mga flood control project ng iba't ibang politiko, papasok at talagang natatagas yung tubig at magkokos pa rin ito ng baha. At kahit nalagyan na ni mayor at ni congressman ng pader ang kanyang ilog dun sa teritoryo niya, lalampas pa rin dun yung tubig dahil dun sa parte ng kabilang congressman, parte ng kabilang mayor, hindi niya nilagyan. Yan ang problema kung bakit dapat hindi naman mga politiko ang tumatayong engineer at sila nag-identify kung saan proyekto hindi pala kikita, magiging epektibo para sa kanilang lugar. Di ba? Kasi dapat plano yan ng DPWH, plano ng mga engineer, hindi plano ng politiko, di ba? So ganun nga rin yung sinasabi ko tungkol sa ayuda. Bakit mga politiko nagde-decide kung sino ang bibigyan ng ayuda? Dapat mga social welfare officer ng DSWD kasi sila yung may alam kung sino talaga yung nangangailangan at may sakit. Hindi lang yung basta supporter ng isang politiko, di ba? Paano kung mahirap ka, nangangailangan ng tulong tapos hindi ka supporter ng incumbent na politiko, paano na lang, di ba? So yan yung mga sinasabi natin sa ating bansa. So dapat hindi isisi dyan sa Dolomite Beach yung pagbaha sa Maynila. Dahil ang kailangan dyan yung mga flood control system talaga na marami, bilyon-bilyon at ginagastusan ng todo, di ba? So ano pa? Ngayon pong panahon ng tag-ulan, katulad nga ng sinasabi ko dati sa Duterte Youth Party List at bilang chairman ng National Youth Commission, kailangan minomobilize mo ang kabataang Pilipino sa disaster preparedness. Ayan, walang nakakaisip niyan Yan, advokasya po natin yan sa National Youth Commission. Kaya nga po yung mga sangguniang kabataan leaders, mga SK president ng iba't ibang probinsya at iba't ibang syudad, isinasama ko sila sa training ng mga kadete ng Philippine National Police Academy, Philippine Military Academy at mga ROTC para magkaroon man lang sila ng konting insight kung paano mag-mobilize. Hindi lang sa panahon ng emergency, sa panahon rin ng sakuna. Kasi lahat yan, SK leader, mga kadete ng PNPA, PMA, ROTC, lahat yan ay leader kabataan na dapat nagtutulungan para isang buong henerasyon ng ating bansa ay maging pag-asa ng bayan. Kaya nga po, sa inyong Duterte Youth Party List, alam nyo, ang ating tatlong kinatawan na talagang mga leader kabataan ay hindi lang basta nagtaas ng placard, naging leader kabataan na. Ang ating unang kinatawan, 28 years old, galing UP, University of the Philippines, scholar ninyo, isang military reservist sa Air Force. Ang ating second congressman, 26 years old, galing Philippine National Police Academy, PNPA, scholar ninyo. Kaklase ng mga tinyente ng Police, Bureau of Fire at Bureau of Jail, nakatutok sa public safety ninyo at paglaban sa kriminalidad. At ang ating pangatlong congressman ay 26 years old, galing PMA, Philippine Military Academy. Kaklase ng mga tinyente ng Army, Air Force, Navy, nakatutok sa national security, sa gera at sa sakuna, disaster preparedness. Yan ang ating mga kinatawan sa Duterte Youth Party List na dahil po sa inyo, sa tulong ninyo, ay sila ay naihalal bilang inyong duly elected representatives ng Duterte Youth Party List. Isipin nyo, natamo ng Duterte Youth Party List yung pinakamataas na 3 seats sa Kongreso dahil wala tayong binili kahit isang boto. Dahil po sa tulong ninyo at suporta ninyo, tayo po ay nagwagi. At sana po sa inyo pong tulong ay mahikayat natin ang Korte Suprema na huwag katigan tong COMELEC dahil hindi na natin maintindihan tong COMELEC. Katigan ang inyong boto dahil ang soberanya ng bansa ay nasa taong bayan. Kayo ang dapat masunod sa bansang ito.